narito na naman si Len para sa ating ika-219 day na ating share ng devotion video. At yan nga po, marami po ang nangyari. Una na ay ang very famous na balita ang tungkol sa pagkamatay ng ating naging favorite ng karamihan sa Pilipinas na si Barbie Hsu, na isang Taiwanese actress or mas kilala natin bilang si Sanjay. So, namatay siya dahil sa pulmonya. Ayan, kaya talagang hindi natin masasabi ang buhay, diba? Merong episode na sumikat ka. So, for 2 decades, simula nung high school kami, mga 2003, nung napanood namin yung Meet Your Garden na sobrang kinabaliwan ng lahat, diba? Na si Dao Mingsu at Sanjay. But, life is really like that. At the age of 48, namatay na siya. But, ayun, nakakalungkot. But, life must go on. And syempre, mga nagduluksa din dahil sa pagkawala ng tita ng aking asawa, which is we considered na tita na rin namin. And sobrang napakabait at matulungin niya ni Mami Jeannie, or ni Ate Jeannie or Auntie Jeannie. But yun, nagkaroon din siya ng sakit and nagkaroon ng mga komplikasyon. And yun na yung naging kalooban ni God or God's will na magpahinga na siya para hindi na siya mahirapan. So, marami mga nakakalungkot na balita, but life must go on, mga kapatid. And as long as buhay pa tayo, let's enjoy our life and serve God with all the best that we can. So, bago pa tayo dumako sa ating share ng devotion video, ay huwag po natin kakalimutan ang manalangin sa ating Panginoon. Let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli narito po kami, Panginoon. Nagpapasalamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan na ipinagkakalab niyo sa amin, Panginoon. Salamat po sa buhay ng aking mga amo, Panginoon. Nagiging daluyan ng pagpapala, Panginoon, upang maging paraan para may maiprovide para sa pamilya namin, Panginoon. Naway patuloy niyo silang pagpalain, Panginoon. Ingatan at ang mga source ng pinagkakakitaan, Panginoon, ay patuloy niyong i-provide sa kanila, Panginoon. Sa gayon, Panginoon, ay may magiging sweldo po ako, Panginoon, na kinakailangan para sa mga bayarin at mga dapat na gawin, Panginoon. Kayo po ang siyang magpala sa bawat isa sa amin, Panginoon, at sa aming gagawing pag-aaral ng devotion video, Panginoon. Kayo po nawa ang mataas at mapapurihan, Panginoon, hindi ang glory, hindi ang wisdom or knowledge na nasa akin, Panginoon, ay pinagkalab niyo. Bagkus, Panginoon, kayo po ang mangusap at ako'y maging tungtungan lamang ng inyong kalwalatian, Panginoon. Salamat din po sa katatapos na first day ng 3rd quarter exam ng aking mga anak, Panginoon. We know, Lord God, na ang wisdom, Panginoon, ay pinagkaloob niyo sa kanila upang masagutan ang mga exam nila, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, ang patuloy na pag-iingat, pagpaprovide niyo, Panginoon, sa lahat ng mga pangangailangan ng aming pamilya, ang kalusugan, ang protection, Panginoon, provision, Panginoon, and success at victory sa buhay, Panginoon. We also pray, Panginoon, para po sa mga makikinig ng mga devotion na ito, Panginoon, na kayo ang makilala nila, Panginoon. Kayo po ay tanggapin bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay, Panginoon. At maging habit din po ng bawat isa, Panginoon, na magbulay-bulay na inyong mga salita at mag-aral nito, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ay lalong lumago at umunlad ang buhay namin, Panginoon. Habang buhay po kami magpapasalamat sa Panginoong Yesus sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo o Golgotha na pag-aalay ng kanyang buhay upang matubos kaming lahat, hindi lamang isa, Panginoon, ngunit lahat ng sangkatauhan, Panginoon. Kaya kami, Panginoon, ay hindi mahihiya at hindi matatakot na ipahayag sa lahat ng tao kung ano ang ginawa ng Panginoong Yesus para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Gayon din po, salamat sa banal na Espiritu o Holy Spirit, Panginoon, na siya nagbibigay ng lakas at upang ang mga gagawin namin, Panginoon, ay laging may gabay ninyo, Panginoon. Na siyang konsensya namin, Panginoon, kung alam namin na hindi nakalulugod sa inyo ang ginagawa namin, Panginoon, ay siyang magkokorek at magtatama sa amin, Panginoon. Let your anointing fall on us, Panginoon, and
Dalangin namin, Panginoon, ang mahaba pang buhay upang marami pa kami mapag-aralang inyong mga salita, Panginoon, hanggang sa muling pagbabalik na inyong bugtong na anak na si Jesus dito sa mundo upang kunin ang mga pinabanal at mga nanatiling nananalig at nananampalataya sa inyo, Panginoon, hanggang sa wakas ng aming buhay, Panginoon. Ikaw ang mataas at mapapurihan, Panginoon. This is your prayer in Father Jesus Christ. Amen. So, narito na po tayo sa Lucas 22:26. Ito po yung sinasabi, ngunit hindi ganoon ang dapat mangyari sa inyo. Sa halip, ang pinakadakila ang dapat lumagay sa pinakamababa at ang namumuno ay maging tagapaglingkod. Message, sinabihan ni Jesus ang kanyang mga alagad na hindi daw dapat ganoon ang mangyari sa mga ito. Dapat daw ang pinakadakila ang dapat lumagay sa pinakamababa at hindi daw dapat na ang namumuno ang maging tagapaglingkod. Ayan, ang namumuno ang dapat na maging tagapaglingkod. Application, pinakamagandang halimbawa na ng kadakilaan ay ang Panginoong Hesus. Dahil sa kabila ng pagiging dakila sa kaharian ng langit ay pumarito sa mundo. Pinanganak, namuhay ng simple at payak, nangaral at gumawa ng mga himala. Lalong higit ang namatay at muling nabuhay para iligtas at palayain tayong lahat. Pinaglingkuran niya ang lahat ng tao, naglingkod sa lahat ng makakaya niya, naging masunurin sa pinagagawa ng Diyos Ama. Samantalang tayong mga tao, kaunting mapagsabihan lang. Itama ng mga magulang sa nakaranas na ng mga dinadaanan mo ngayon, magagalit pa. Pero ang Panginoong Hesus kahit sinaktan, nilait, pinagtapuyan, itinakwil, pinagkanulo, pero nanatiling nagmamahal, nagpapatawad, at umuunawa sa atin at kaligayahan niya na iligtas tayo. So, ayun na nga, diba? Sabi nga din sa kasabihan, diba? If you wanna be a good leader, you should be a good follower. So, yung mga alagad ng ating Panginoong Hesus, diba? Naging good followers sila ng ating Panginoong Hesus at kaya sila yung naging lead nung ang ating Panginoong Hesus ay umalis na dito sa mundo at bumalik na sa kaharian ng ating Panginoong Diyos, di ba? And sabi nga, sa mundo daw meron lamang dalawang klase ng uri ng tao, ang hambog o ang humble. So, ikaw mamimili kung ano ang pipiliin mo doon, di ba? Kung gusto mo bang maging hambog o mayabang, or nagmamalaki sa sarili, o gusto mong maging humble na pinapanatili mo ang sarili mo na pinakamababa ka at hindi mo inaangkin na sa iyo ang glory kundi sa ating Panginoon lamang, di ba? So, karamihan, di ba, yung sinasabi nga na sabi din sa salita ng Diyos na kung sino yung nagmamataas ay ibababa ng ating Panginoon at sino yung nagpapakababa or living humbly before the Lord ay yun ang itataas ng ating Panginoon. So, may iba, iniisip nila na, ay parang lugi naman ako pag parang nagpakumbaba ako o nagpakababa ako, di ba? Pero hindi natin alam na yung pagpapakumbaba o pagpapakababa natin na yun ay nakikita ng ating Panginoon, di ba? Especially, halimbawa, sinaktan ka na, ang damdamin mo, nilait ka, o kaya, ang tawag dito, sinaktan ka physically or maraming mga ginawang pananakit sa'yo na sa iba't ibang aspeto, di ba? Spiritually, physically, mentally, emotionally, psychologically, di ba? And pero pinili mo pa rin na patawarin sila. Kagaya nga ng ginawa ng ating Panginoong Hesus, di ba? Alam niya at sinabi niya sa kanyang mga alagad nung Last Supper or nung huling hapunan na yung magkakanulo sa kanya, di ba? Mayroong mga nagpalaya sa kanya na mga mismong kalugarin niya sa Nazareth na or sa Jerusalem na nung nangangaral siya or sinasabi niya na natupad na yung sinabi ni Propeta Isaias na dumating na ang Mesiyas o tagapagligtas ng buong mundo, pero ayaw tanggapin ng mga relihiyosong mga nagtuturo sa mga templo noon, di ba? Ayaw nilang tanggapin ng ating Panginoong Hesus. Totoo naman lang talaga ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus, di ba? Pero naging kaligayahan ng ating Panginoong Hesus na paglingkuran ng mga tao, ang kanyang mga alagad, at lalong higit ang sundin ang utos at pinagagawa ng kanyang Diyos Ama, di ba? So, kagaya sa ating mga tao, di ba?
Gaya example sa mga anak, 'di ba yung disiplina sa mga anak natin na, "Anak, ikaw naman maghugas ng plato." May ibang mga anak padabog-dabog pa, hindi alam na kapagka sila naman ang nagkapamilya, sila naman ang nagkaanak, wala silang choice kundi sila din ang gagawa ng mga dapat gawin na yun, 'di ba? And syempre kapagka hindi mo pa kasi nararanasan, hindi mo pa siya mauunawaan. Kagaya ako sa pagiging OFW, 'di ba? Nung una hindi ko masyadong maintindihan, akala namin bakit umalis yung nanay namin. Although naiintindihan namin na para sa kinabukasan namin, pero although mahirap ang malayo nung panahon na yun na kasi during that time wala pang social media, wala pa ano lang, snail mail na letter, 'di ba? O kaya mga voice tape or mga blank tape. So, wala pa naman kami mga cellphone o telephone nun, kaya talagang matagal bago dumating. Hindi gaya ngayon na habang fresh pa ang balita ay pwede na agad malaman, mapakinggan. At kagaya nito, itong ginagawa nating devotion na ito, 'di ba? Nakakapag-express tayo ng ating faith kay God sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita at ibinabahagi din natin. Kumbaga, we sow the seed of faith sa ating mga kapwa na makakapakinig o makakabasa o makakanood ng ating ginagawang devotion video na ito. So, yun ang pahayag lamang sa atin at pinaka nagrema na salita ay tayo ay dapat maging humble just like our Lord Jesus Christ and live serving others. Ayan, lagi tayong mamuhay na nagsisilbi sa ating kapwa, sa ating simbahan, sa ating pamilya, at sa lahat ng pwede natin pagsilbihan, di ba? Dahil ganyan ang ginawa ng ating Panginoong Yesus. Kailangan maging kaligayahan natin na maglingkod at don't feel it as a burden, but sabi nga, in everything we do it for the glory of God, 'di ba? So, ako, sobrang as a testimony, thankful ako kay God dahil nung nauwi ako sa Pilipinas para mahabang bakasyon is nagturo tayo ng tambourine discipleship and leadership sa mga youth ng ating church dyan sa Pilipinas. And I thank God because they are already applying yung mga itinuro ko sa kanila, mga tambourine patterns and lesson. And they're always keeping me updated kapag sila ay nagpa-practice ng mga tambourine pattern na itinuro sa kanila. And patuloy lang na ako'y magtatanim na kung ano yung mga treasure, talent, and time na ipinagkaloob sa akin ni God ay magamit para sa kanyang kaluwalhatian at hindi natin maangkinin na sa atin ng glory kundi tanging sa Panginoon dahil siya nagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. So, nawa po may natutunan kayo sa ating share ng devotion video and bukas pumuli tayo magde-devotion na yan. Pasensya na po kung ngayon lang after so long na ako nakagawa ulit ng devotion video dahil nga simula nung dumating mga amo ko ng Sabado ay sobrang busy po tayo. Plus yung nagpa-practice kasi kami ng mga presentation para sa gaganaping 9th year anniversary ng ating church dito sa Hong Kong, Alive in Christ Hong Kong. So, salamat po sa mga nanonood na ating mga Thursday devotion sa Alive. Salamat din po sa mga nag-share at nanonood, nakikinig ng mga preaching ng ating church. And nawa po ay salamat sa inyong patuloy na support at huwag kayong magsasawa na gawin ito dahil ito ay para sa pagpapalawig ng kaharian ng Diyos dito sa mundo which is in our heart and which is in our mind. And sabi nga, faith comes from hearing and hearing the word of God. So nawa ay maging kaligayahan natin na laging makinig ng salita ng Diyos. So, hanggang dyan na lamang po and let us all pray for our closing prayer. Ama naming Diyos na makapangyarihan at narito po kami, Panginoon, na nagpapasalamat muli sa inyong mayamang salita na aming napakinggan, Panginoon. Help us to be humble, Panginoon, at hindi kami maging hambog, Panginoon, sapagkat alam namin na wala kaming nilikha, wala kaming ginawa, Panginoon. Ito ay ipinagkaloob nyo na sa amin nung una pa lamang, Panginoon. Kami ay narito lamang bilang maging tagapag-ingat, tagapangasiwa ng mga ito, Panginoon. Pero darating ang panahon, Panginoon, na kailangan na naming iwan at lisanin ang mundong ito at lahat ng mga bagay na nakamit namin dito sa mundong ito, Panginoon. Naway maging vision ng bawat isa, Panginoon, na mas palalimin, mas pagyamanin, Panginoon, ang aming relasyon sa inyo, Panginoon, ang aming espiritual na buhay, Panginoon. Nang sa gayon ito ang babaunin namin, Panginoon, at ang mga taong nahipon namin
namin ang mga buhay, Panginoon, na pagbago at napalapit sa inyo, Panginoon. We pray, Lord God, for more souls to be saved, Panginoon. The salvation arrive and comes to those, Panginoon, na namumuhay pa on a worldly way, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, with you, nothing is impossible, Panginoon. At narito lamang po kami na inyong mga lingkod, Panginoon, upang magamit sa inyong ebanghelyo na pinagagawang ito, Panginoon. We also pray, Panginoon, para sa lahat na may mga problemang pinansyal, Panginoon. Ito man ay utang sa trabaho, Panginoon, na scam, Panginoon, or sa negosyo, Panginoon. We pray, Lord God, that everything that we have lost, Panginoon, you will return it to us double or triple or million times pa, Panginoon, sapagkat kayo ang Diyos na may likha ng lahat, Panginoon, at kapag ginusto nyo, Panginoon, na pagpalain ang bawat sumasampalataya sa inyo, Panginoon, especially kapag makikita nyo may faith na level, Panginoon, na pinoproduce, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Panginoon, ay tunay na na-energize din kayo, Panginoon, na magbigay sa amin ng anumang aming hilingin sa pamamagitan ng pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus, Lord God. We pray, Panginoon, na pagyayamanin nyo kami, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon, financially, spiritually, Panginoon, emotionally, Panginoon, at marami pang iba, Panginoon. Lahat ng mga nagplaplano na magpagawa ng mga bahay, simbahan, paaralan, Panginoon, at hospital, Panginoon, mga clinic, Panginoon, na makakatulong upang mas maabot, Panginoon, ng lahat ng panig ng mundo, Panginoon, ng mga student, Panginoon, ng mga patient, Panginoon, na kailangan, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, na hindi lamang sa sarili namin kakayahan, Panginoon, kami makapagpapagaling. Ngunit kapag nasa amin ang inyong banal na Espiritu at ang kapangyarihan niya na magpagaling sa amin, Panginoon. We pray also, Lord God, para sa lahat po na may mga sakit at karamdaman, Panginoon, that healing can be experienced by each and every one of us, Lord God, at wala pong makakahadlang sa inyong layunin, Panginoon, kung nais ninyong pagalangin ang maluba o hindi maluba na sakit, Panginoon, o yung mga episode, Panginoon, iniisip na ng mga nasa ospital, Panginoon, na wala na silang pag-asa, Panginoon. Help us, Panginoon, na mapuntahan sila, Panginoon, maipakilala sa kanila ang inyong bugtong na anak na si Jesus, Panginoon, na tunay ngang napakabuti, napakaganda ng kanyang tinapos na gawa, Panginoon. Walang makapapantay kundi tanging ang Panginoong Yesus lamang. We also pray, Lord God, na kung ang kalooban ninyo ay kagaya na nangyari sa kaya Tita Jeannie, Panginoon, at sa kay Shanchay, Panginoon, na bawian na ng buhay, Panginoon, at mamahinga na sa inyong kaharian, Panginoon. Nawa, Panginoon, na hindi mapasawalang buhala, Panginoon, ng aming buhay na ipinagkakalob sa inyo, Panginoon, at magamit ito para sa pagpapalawig ng inyong kaharian dito sa mundo, Lord God. We also pray, Lord God, Panginoon, to comfort, Panginoon, ng mga pamilya na nasasaktan, Panginoon, sa pagkawala ng mga mahal sa buhay, Panginoon. Ngunit help us to have the hope, Panginoon, that at the right time in your precious kingdom, Panginoon, ay magsasama-sama kami muli at mapupuno ang lahat ng mga sumasampalataya sa inyo, Panginoon, sa iba't ibang dako, Panginoon. At kapag kayo ay muling pumarito sa mundo, Panginoon, ay marami kayong makikita, Panginoon, na may pananampalataya at pagmamahal sa inyo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na dinadalangin din po namin ng mga pastors, priests, evangelists, mga workers, Panginoon, teachers, at lahat ng mga naglilingkod sa inyo, Panginoon, to give us, Panginoon, our daily needs, Panginoon, ang aming mga extra needs din, Panginoon, at lalong higit, Panginoon, pagyamanin niyo po ang aming mga resources, Panginoon, nang sa gayon, ay kaya rin namin makatulong sa aming kapwa at pag pinagyaman niyo po kami, Panginoon, ay mas marami pa, Panginoon, ang mabubuksan ng mga gawain sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon, sapagkat everything has been provided by you, Panginoon. Purihin ka, pasalamatan ka, Panginoon. I pray also, Lord God, for our government, Panginoon, either dito sa Hong Kong, Panginoon, or sa Pilipinas, Lord God, that there will be peace, not war, Panginoon, sa bawat mga ahensya ng gobyerno, Panginoon. And we pray also, Lord God, na ano pa man ang aming mga balaking, Panginoon, kagaya na sinabi niyo sa Jeremiah 29:11, Panginoon, na paborito naming mga prayer at mga Bible verses, Panginoon,
na tunay, Panginoon, ay pag pinagkatiwala namin sa inyong lahat, Panginoon. It will be all smooth sailing, Panginoon. Maaring sa simula, Panginoon, ay magkamali kami, madapa, Panginoon, o di kaya ay maligaw ng landas, pero lagi kayong nariyan, Panginoon, at tinutulungan kami upang malampasan ang anumang mga pinagdadaanan namin, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa mga presidente, Panginoon, Prime Minister ng bawat mga bansa, Panginoon, at mga miyembro, Panginoon, that there will be peace, love, and unity, Panginoon, at magtulungan sa abot ng makakaya. Kung nakikita ng isang kapatid or kasamahan sa pananampalataya ay matutumba, Panginoon, dahil sa mga challenges na nangyayari sa buhay. Alam po namin, Panginoon, na patatatagin niyo kami, Panginoon, ng mga leader namin. Nawa makapagpagawa sila, Panginoon, ng ah, mga high standard, Panginoon, na mga gamit, Panginoon, o mga bagay, Panginoon, na maaaring ipagmalaki para sa bansang Pilipinas, Lord God. Alam po namin na kayang-kaya ninyong gawin, Panginoon, ang lahat ng aming hilingin, Panginoon, sapagkat kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may likha ng lahat ng ito. Kaya ang lahat ng bagay ay pag-aari niyo, Panginoon. Kami po ay hayaan niyo maging ingat yaman lamang ng inyong kaharian, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, ay mapapurihan at madakila ka namin, Panginoon. At dinadalangin din po namin na ang bawat mga paglalakbay ng mga missionaries, Panginoon, around the globe, Panginoon, you will bless, Panginoon, you will provide sa mga personal, Panginoon, ng mga needs ng family, going to school, Panginoon, at lahat pa ng mga bagay, Panginoon, ay kayang-kaya po, Panginoon, kapag kayo ay kasama namin, Panginoon. And we also pray, Lord God, for peace, unity, and forgiveness for every country, Panginoon. There will be peace, not war, Panginoon. There will be humility for every one of us, Lord God. And sa lahat, Panginoon, ng aming mga pangailangan ay naipagkaloob niyo na in advance sa aming, Panginoon. Kaya salamat po, at hindi sapat ang aming mga papuri at pasasalamat sa inyo, Panginoon. Ngunit kahit sa simpleng simula pa lamang po, Panginoon, ay makakaya namin, Panginoon, na maglingkod sa inyo ng with all the best that we can, Lord God. Ikaw po ang Diyos namin noon, ngayon, at kailanman. At sa habang panahon, Panginoon, kung may nakalimutan man po akong ipag-pray, Panginoon, kayo na po ang bahalang humipo sa puso ng bawat isa, Panginoon, para ipag-pray at ipagpasalamat sa Panginoon that we have a great God, Panginoon, and with you, Lord God, nothing is impossible, Panginoon. Salamat po sa forgiveness of sin of us, and sa mga tao pa, Panginoon, na tutulong o matutulungan namin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat ginagamit niyong bawat isa sa amin para sa pagpapalawig ng inyong kaharian dito sa mundo, Panginoon. Muli, Panginoon, ang aming pasasalamat at pagpupuri sa dakilang ginawa ninyo, Panginoon. This we pray for Jesus Christ. Amen. Good night po sa ating lahat, and God bless. Bye-bye.